Sige tayo'y manalangin. Magandang gabi sa inyo, aming Diyos. At muli aming pong binibigay sa inyo ang aming mga buhay, ang oras, para aming pong ilagak sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na spirito. Hiling namin na ang mga eksplanasyon ay manggaling sa Kanya at kami ay susunod at titingnan ano po ang importansya ng mga pag-aaral na ito at ang kaluwalhatian ay maibalik sa dapat lang pagbigyan kundi kayo aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. So tayo ay nasa chapter 5 verse 12 hanggang katapusan na 20. Verse 12 to 20. Tapusin na natin ngayon ang Book of James. Okay. So, sabi diyan, above all, my brothers, do not swear, not by heaven, or by earth, or by anything else. Let your yes be yes, and your no, no, or you will be condemned. Verse 13. Is any one of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Verse 19. My brothers, if one of you should wander from the truth, and someone should bring him back, remember this: whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins. So dito tatlo po ang ating makikita. Ito ay patungkol sa panunumpa o yung oath, patungkol po sa panalangin or prayer, at patungkol po sa yung naliligaw ng landas. Yan. Or wanderer. So ating umpisahan doon sa concerning oaths o yung panunumpa. So ito ay addition sa mga ating na napag-aralan na mga exhortation. Una yung patience and perseverance. Now binigyan ngayon niya ng emphasis itong prohibition sa panunumpa. Sabi niya, above all, do not swear. So makita natin dito na may ine-echo si James patungkol sa mga sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 5:34 to 37. Okay? So ating titingnan sandali yan. Matthew 5:34 57. Sabi diyan, but I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black.
All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. So, doon kinuha ni James itong kanyang mga sinulat sa kanyang mga kapatid sa Panginoon. Sinasabi niya na do not swear. So, yung patungkol dito sa Matthew at dito sa James is yung tinatawag na casual use of oaths. Yung bang gagamitin mo na lang sa isang informal conversation. O, di ba tayo nung araw, nung bata tayo, Pexman, gumaganon pa tayo, swear to God, yung mga yon. Actually, masama pala yun. Yung ginagawa natin ganun nung araw, nung tayo mga bata, na ginagawa lang natin parang biro o parang parte ng laro, ay hindi pala tama. Dahil kasi, meron naman yung panunumpa sa, for example, sa watawat, which is actually dapat nating gawin bilang mga mamamayan ng isang bansa, whether kay Pilipino o ibang lahi. Okay? Kaya dyan, doon nagkakamali din ng mga Jehovah's Witness sa kanila. Kinuha nila itong buong do not swear sa lahat. Kaya tuloy, hindi sila nanunumpa sa watawat, ayaw nila mag-attend ng flag ceremony, at umabot pa sa ayaw nang mag-celebrate ng birthday, ayaw mag-celebrate ng Christmas, at kung ano-ano pa. Kaya yan ay mali pong pag-interpret ng mga verses sa Bible. So ang tinatawag lang ng pansin ni James dito ay yung casual use o informal use ng panunumpa sa isang conversation. Hindi po ito yung formal oath, kasi tayo nag-oath taking tayo pag tayo nakapasa sa board exam o sa bar exam. Nag-oath taking tayo pag tayo nasa loob ng korte na we swear to tell the truth and nothing but the truth, so help me God, at may Bible pa na ating hinahawakan. Okay, pinapatungan ng ating kamay para ibig lang sabihin doon ay magsabi tayo ng totoo. Yan ay kailangan dahil yan ay patungkol sa paghahanap ng katotohanan sa korte. Pero yung informal, casual, yan po ang hindi tama. Okay. Ang ating Diyos mismo, makikita natin sa Psalm 110 verse 4 na He has taken an oath. Okay, nangako siya, nanumpa siya, nagagawin niya itong bagay na ito. Okay. Si Paul, kanyang ginamit din ng Diyos bilang siyang saksi o witness sa 2 Corinthians 1:21 at sa Galatians 1:20. So, yung ang sinasabi is that imbis na gumagamit tayo o nag-i-empleyo tayo ng panunumpa para makumbinsi natin ang mga tao na ang ating sinasabi ay katotohanan, ang Kristiyano daw ay magsabi lang ng yes kung yes at kung no, no. Okay? Ibig sabihin, maging honest siya sa kanyang pananalita. At kung ito ay katotohanan at i-deny niya kung ito namang mga sinasabi patungkol sa kanya ay hindi naman totoo. Okay? Kaya sabi, yung mga careless use of oaths, sabi nga, maaring mahulog tayo sa temptasyon or we are in danger of taking God's name in vain. Okay? Nagagamit natin ang pangalan ng Diyos na mag-uuwi sa ating judgment. Sabi yan sa Exodus 20 verse 7. So now, let's go to the second one concerning prayer. So itong passage na to on prayer, may dalawa pong section yan, yung verses 13 to 16. Yan yung mga panawagan sa pananalangin sa anumang mga circumstansya sa buhay. Yung verses 17 to 18 naman ay nag-iilustra ng
paano natin makikita ang isang effective na pananalangin. Okay? So, tingnan natin sa verse 13. So, sabi diyan, is any one of you in trouble? So, ibig sabihin may circumstansya. So, sinasabi ni James dito ay patungkol sa mga na-experiensya ng mga propeta nung sila ay nangangaral, nung sila ay nung kanilang pinatutupad ang mga kautusan ng Diyos, sila ay inusig, okay? Sila ay pinagtawanan, sila ay binantaan, napapatayin. So, sabi diyan, if you are in trouble, then pray. So, ibig sabihin niyan na tayo mga Kristiyano, ganun din. Hindi tayo dapat mag-complain sa mga nararanasan nating mga hindi kanais-nais dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. At hindi rin naman natin dapat na gamitin ang pangalan ng Diyos sa ating casual na panunumpa na wala namang katuturan. So dito ang sinasabi ng manunulat si James is that kung ikaw ay in trouble, mag-pray ka. Kung ikaw naman ay masaya, then magpuri ka sa Panginoon. Yun lang naman ang sinasabi dahil ang pagpupuri sa Panginoon ay isa ring kaparaanan ng pananalangin. Ibig sabihin na ikaw ay nagpapasalamat, kaya nagtitiwala sa Diyos na buhay. Sa verse 14, sabi niya, is any one of you sick? You should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. So dito naman, patungkol naman sa sakit. Now, hindi nangangahulugan na kapag may mga taong may sakit, gaya ng mga mabibigat na sakit, gaya ng cancer, leukemia, or yung mga AIDS, tatawagin nila mga elders at papagpray ng elders at gagaling yung tao. Hindi po yan ang ibig sabihin nito. Okay? Ang sinasabi dito is usually ito yung mga ordinary sickness na kung saan ay tinatawag ang mga elders ng church at sinasabi ipapahid yung oil. Now yung oil, hindi po yan ibig sabihin part ng ritual. Kundi yung oil kasi sa panahon nila noon at alam naman natin sa panahon natin ngayon, pati yung ating mga ninuno, alam nila na merong mga medicinal properties yung oil. Kaya yan ay pinapahid natin. Nung isang gabi, nung ako'y running nose, nung ako'y nagturo sa inyo, ako'y nagpahid din ng langis. At yun na nga, kinabukasan, ako ay gumaling. So, pinag-pray ko yung aking sarili. So, dito, sa panahon nila, ay ang oil ay isang basic, kumbaga, ingredient na ginagamit nila na merong medicinal property. So, ito ay para doon lang sa halimbawa, nananakit ang mga joints, so may sipon, may ubo, kaya may lagnat. Yan pong ibig sabihin. Hindi ibig sabihin niya na lahat na ng sakit kapag pinag-pray ay gagaling. Now, pwede natin ipag-pray. Wala namang problema yan. Pero ipapasa Diyos natin yan kung ano ang kalooban niya. Okay? Alam naman natin na may mga instances na kung saan kahit pinag-pray natin, ang isang tao na may sakit na malala, kinabukasan biglang namatay. So hindi tayo pwedeng mag-pray na parang pinapangunahan natin ang Diyos at puro tayo in Jesus' name, gagaling ka. That's positive thinking. That's not what James is talking about here. At maraming Kristiyano ang guilty dyan. Maraming Kristiyano, lalo na sa Pentecostal movement, ang guilty sa mga ganyang klase ng pagpipray. Okay? Now, hindi ko naman minamaliit yung kanilang pagpipray. Pero sometimes, ang nagiging focus is yung kanilang lakas ng
pananalangin at hindi na yung pananampalataya, kundi yung lakas ng kanilang positive thinking, which is actually unbiblical. Okay? Unbiblical yan. That is even worldly, and that is even bordering to demonic. Kaya't mag-iingat tayo, yung mga nagpipilit yan manalangin at ginagamit ang pangalan ng Panginoon at pinapangunahan ng Diyos na siya parang alam niya gagaling yung tao. At yan, may mga nakita nga ako sa ating mga kapatid minsan sa Messenger o sa Facebook na ganyan sila. Sabi ko, dahil yan ang kinalakihan nila dahil Pentecostal yung background nila. Pero tayo, galing na tayo dun ngayon, nag-mature na tayo, reform na tayo, nakikita na natin yung kahalagahan ng prayer at yung kahalagahan ng pagtitiwala natin sa Diyos. So, hinahabili natin sa Diyos, Lord, if it is your will, then let it be done. Ganyan po manalangin ang ating Panginoong Hesus. So, dapat siya ang ating gayahin. Huwag nating saklawan yung hindi natin lugar. At yan, marami, gaya nila Kenneth Copeland, yung kanyang asawa, si Gloria Copeland, pinapag-pray nila yung bagyo, pipigilan daw nila dahil malakas ang kanilang panalangin. Hindi po totoo yan, okay? Sometimes kung nagkatotoo man, pure coincidence, pero hindi yun as in totoo. Okay? Dahil kung totoo yan, dapat sila mismo ngayon ay nandun na sa mga COVID wards at pinapag-pray na nila may mga COVID at sila ay gagaling. Pero ni isa sa kanila walang pumupunta sa mga hospital na may mga COVID patients. So dito natin makikita na hindi totoo yung kanilang mga sinasabi. Okay? So yan. Okay, sa verse 15 naman, nating pupuntahan. Sabi dyan, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. So dito may sinasabi patungkol sa assurance sa prayer. Sabi nga, will make the sick person well. Yung final analysis is that ano yung magiging effect ng healing sa tao. Ibig sabihin, kung gumaling yung tao, then ibig sabihin yan, siya ay magpupuri sa Panginoon. Siya ay magpapasalamat. Okay? Kaya sabi rito, in answer to the prayer offered in faith, God uses the medicine to cure the malady or the sickness. So, hindi dahil sa oil, okay, o dahil sa matinding pananalangin kaya gumaling, kundi ang Diyos mismo, siya ang nagtakda na pagalingin niya yung taong ito at gagamit siya ng taong mananalangin at gagamitin siya ng mga medisina. Kaya nga tayo, naniniwala tayo sa mga doktor, naniniwala tayo sa medicine, naniniwala tayo sa operasyon. Sapagkat sila ay, kumbaga, tinawag ng Diyos para sa ganung profesyon. Okay? Kaya't yun ang ating sinusunod at pinapaniwalaan. Okay? Sabi nga, kanino ka magtitiwala? Doon sa isang doktor na nag-graduate at neurosurgeon. Okay? Siya ay, ikaw yung pasyente halimbawa at ikaw ngayon ay merong problema sa nerves mo, sa utak. So kanino ka maniniwala? Doon sa isang pastor na sabi, papag-pray kita, gagaling ka, o doon ka sa neuro at sasabihin sa iyo na i-scan muna natin ang buong brain mo, tingnan natin kung ano ang problema, and then that's the time we can decide whether we will proceed with the operation or makukuha na yan sa gamot, matutunaw yung nag-clot na dugo. So saan ka maniniwala? Siyempre ako,
Kahit pastor pa yan, pastor siya. Hanggang panalangin lang siya. Pero ibig sabihin, doon sa pinaka tawag nito punto na pinag-uusapan ay patungkol sa aking utak. Okay? Dahil nga nagkaroon halimbawa ng clot, na stroke. So, kanino ako maniniwala? Siyempre, dun sa doktor. Sabi nga ni John MacArthur, I will rather put my trust in a surgeon who will operate me rather than on a pastor who will pray and say you will be okay. Kasi nga pwede kang mamatay pag hindi ka maoperahan. Okay? Kaya kailangan din natin maging discerning, may wisdom binigay sa atin ng Diyos, gamitin natin. Okay? So wag lang tayong basta tawag nito nakikinig na lang sa sinasabi ng mga kung sino-sinong mga pastor at sasabihin paniwalaan na natin 'yon. Okay? Pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa spiritual na bagay, kung ako'y maliligtas o hindi, ako ba'y pupunta sa impyerno o hindi. So, siyempre, may isang neurosurgeon dyan na atheist, tapos isang pastor. Siyempre, doon ako sa pastor maniniwala. Bakit? Gamay niya ang salita ng Diyos. Okay? Yan ang kanyang forte. So, doon ako sa kanya maniniwala at hindi doon sa isang atheist na neurosurgeon kahit na marami na siyang pinagaling ng mga may sakit sa utak, pero siyempre pagdating sa spiritual, doon ako sa pastor at sa salita ng Diyos. Okay. Ang sabi naman dito na kapag siya ay nagkasala, so ibig sabihin merong kasing sickness na kung saan ay ito ay galing sa unforgiveness. Kaya sometimes may mga gumagaling dahil sinabi lang na patawarin mo kasi yung asawa mo, yung kumari mo, yung pala may kinikim-kim kaya tuloy nagkasakit, kaya hirap na hirap. Makita niya lang yung taong yun, naninikip na yung dibdib niya. Nagpatingin na sa doktor, wala naman makita yung doktor. Yung pala, is meron lang siya unforgiveness. So there is a sickness na nanggaling sa kasalanan. Okay? Pero meron din naman yung sickness na kung saan ay ginagamit din naman ng Diyos yan as a disciplinary agent sa 1 Corinthians 11:30. Okay? So meron ganyan. At dito naman sinabi, if he has sinned, make it clear that not all sickness is the result of sin. So hindi lahat ng sickness ay galing sa kasalanan. Okay? Though in general, makikita natin na bakit merong sickness dito sa mundo is precisely because pumasok nga ang sin. Because sin nag-infiltrate, hindi na perfect yung humanity, hindi kagaya nung before the fall of Adam, thereby, meron na rin tayong mga kakulangan. Kaya't yan, nagkakasakit tayo. So yan pong punto dyan. Verse 16, sabi diyan, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. So, kinailangan din pala natin na mag-pray tayo sa bawat isa. Okay? May promise na pinapakita diyan. Ibig sabihin, we need to confess our sin and the prayer offered in faith will bring healing. Kaya nga, anong healing yun? Spiritual healing. Nagkakaroon ng reconciliation. Gumagaan ng loob, ng pakiramdam. Bakit? Kasi nga, nilabas niya yung kanyang matagal na kinikim-kim. Nung nilabas niya at nahingi niya ng tawad or pinatawad niya yung tao, and thereby yung tao rin na yun na kanyang nakausap, nag-confess din, then ibig sabihin nagkaroon ng healing for the both of them. Kaya sabi, confess your sin to each other and pray for each other. Okay? So hindi lang mga elders ang kailangan mong tawagan, kundi ikaw mismo, pwede ka na mag-pray at pwede mong ipag-pray
ang mga kapatiran. Okay? Yan. So sabi, if the sin has caused sickness, healing will follow confession and prayer. So kung yung sin ay yung sickness ay galing sa isang pagkakasala, ay talagang gagaling yan kapag kayan ay i-confess. Kaya sabi, the righteous man dito na tinutukoy sa verse na ito is the man whose sins have been confessed and forgiven. Okay? Yan. So kung ikaw yung nag-confess at ikaw humingi ng tawad, then definitely, because it is a spiritual matter, then you are going to be healed if your confession is indeed a sincere confession based on truth, based on the Word of God. Verse 17 and 18, ito naman ay binigyan ng illustration ni James, si Propetang Elijah. Alam natin, sabi nga, ito isang proof that a righteous man's prayer is powerful and effective. Sabi, si Elijah, for example, was a man just like us. So, kaparehas lang natin siya. Tao rin siya. He had no superhuman powers. He was by nature a human being and nothing more. However, when he prayed that it would not rain, it did not rain. Bakit? Pinakinggan talaga siya ng Diyos eh. Kasi yung puntong yon, talagang may gustong ipakita ang Diyos dito sa bayan ng Israel. Okay? Dito sa 1 Kings 17:1 at sa 1 Kings 18:42-45. Bakit? Kasi nga marami ng mga tumalikod sa Diyos, marami na ang mga nahila ng mga bulaang propeta, mga bulaang mga ngaral. At yan, sa panahon natin, ganyan din. Bakit? Dahil hindi na sinasagot yung panalangin nila, naghahanap sila ngayon ng mga albularyo, ng mga faith healers, ng mga kung ano ng mga means gaya ng yoga, ng mga Eastern mysticism, o any religion or even atheism kung yun ay makakatulong. Dahil ayaw na nilang magtiwala sa Diyos. Pero ito makita natin, yung konteksto nitong kay Elijah is that merong gustong ipakita na si Yahweh, siya pa rin ang Diyos na buhay. Hindi tumatawag itong mga Israelita kay Yahweh, kaya ganun. Kaya sabi nga ni Elijah, siya ay nanalangin at yun nga, hindi umulan ng 3.5 years. And nung siya ay nanalangin muli, ay umulan. Okay? At yan ay may pinatutumbukan na ibig sabihin ang Diyos ang siyang nagbibigay ng ulan at siya rin ang nagwi-withhold ng ulan. At pagdating sa blessing, ganun din. Whatever blessing we might receive, it is from the Lord. Okay? Kung wini-withhold niya, then let it be. Okay? Because maaaring sa tingin niya, makakasama sa atin kung yan ay maibigay sa atin. Okay? Kung ano man bagay na yan. So dito makikita natin, ina-assure ni James yung kanyang mga mambabasa na merong sagot sa mga panalangin. At yan ay maabot ng mga mananampalataya. Okay. Pangatlo naman, concerning dun sa mga naliligaw ng landas. Okay. So sabi dyan, my brothers, if one of you should wander from the truth and someone should bring him back, remember this, whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins. So dito makikita natin na yung words na my brothers, so ibig sabihin mga mananampalataya itong tinutukoy dito ni James. So sinasabi, kapag meron sa inyo na
maligaw. They will wander from the truth, meaning to say, maaaring nadala ng mga maling turo. So, yung verse 20, nagbibigay ng reason to believe that the truth from which the wanderer turns is the saving truth of the gospel. Ibig sabihin, siya ay nalinlang ng mga bulaang mga ngaral. Okay? Nadala siya ng mga atheist. At ngayon ayaw niya magpaniwalaan na ang ebanghelyo ng Panginoon. So sabi rito, sa closing verses, ay ini-encourage sa mga Kristiyano to make every effort to bring that wanderer back. Talagang magpursige tayo na atin siyang i-persuade na bumalik sa pananampalataya. Okay? Sabi nga, anong magiging resulta nito pag ginawa mo yan? It will save him from death. Kung siya ay babalik sa pananampalataya. Okay? Hindi ito physical death, kundi ito ay yung spiritual death. Ibig sabihin, his soul will be saved. Maaring hindi pa saved siya, kaya siya nadala. Or maaring saved na siya, kaso lang, nalinlang siya, nagduda siya, and thereby, ibinabalik lang natin sa kanya yung assurance of his salvation. Yan. Okay. So, sabi, to bring to genuine faith in the truth is to save his soul from eternal death. And sabi nga, the result of bringing this wanderer back is that many sins will be covered. Ibig sabihin, yung genuine faith brings full forgiveness doon sa naligaw ng landas. And lahat ng kasalanan niyang yan ay nababalot, nababaliwala na, natatakpan na ng alin? Ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yun ang punto dyan. Kaya it will never be held against him. Basta't sabi nga, nanampalataya siya ng tunay. Kaya nga, kahit pa napakahirap ang talagang i-win natin ang mga tao na maligtas, ay kailangan pa rin natin gawin. Kailangan natin mag-ibanghelyo. Bakit? Kasi yung eternal results nito, yun yung kumbaga blessing na matatanggap ng bawat tao na makakasumpong sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya't may mga instances gaya sa Hebrews 6 na kung saan ay meron talagang umalis sa iglesia. Well, ibig sabihin lang, hindi talaga sila kabilang, hindi pa nila gagap, hindi pa nila naintindihan ang ebanghelyo. At sabi nga, they are crucifying the Son of God all over again. Kaya yun ang masakit. Kapag ikay nakatikim na sa Panginoon, na pasama ka sa fellowship, masaya, maganda, marami ka natututunan, pero bandang huli ikay tumalikod. Okay? That's apostasy ang tawag. And I hope and pray na itong sino to, yung isang pastor Joshua Harris na ngayon ay bumaliktad na at nasa mundo na siya. I'm still praying na sana nga siya ay tunay na believer at bumalik siya. Na kung hindi, ibig sabihin lahat ng mga paniniwala niya noon is superficial pala. Okay, that he was just going through the motions. At naghihintay sa kanya? Naghihintay ang walang hanggang kaparusahan kung hindi siya magsisi. So, yung mga bagay na yan, bakit nandiyan ang Hebrews chapter 6 is para sa mga ganyang klase ng tao na later on, tatalikod sa pananampalataya. At sabi nga, the name of the game is perseverance. Ang isang Kristiyano, kailangan persevere. Doon makikita na siya ay totoo. Hanggang sa kanyang huling hininga, ay hindi niya tatalikuran ng kanyang pananampalataya sa Panginoon.
Okay, so dito tayo magtatapos. Maraming salamat po sa inyo.